Magandang gabi. Welcome sa Lihim ng Dilim Radio. Malayo na ang binabiyahe ni Dario at ng kanyang pamilya. Sakay ng kanilang kariton na may nakasingkaw na 2 baka. Hila-hila sa likod nito ang isa pang maliit na kariton at sa ibabaw nito ay may maliit na kulungan na may laman na 1 pares na tupa. Ito lamang ang nabitbit nila matapos silang palayasin sa dati nilang tinitiran. Ito ay matapos matuklasan ng isang mayaman na asyendero na ang kinatitirikan ng bahay nila Dario ay sakop ng maluwang na asyenda nila. Dali-dali silang pinalayas dito at maging ang kanilang pananim ay hindi na nila nakuhang anihin. Kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki ay naglakbay sila nang walang malinaw na destinasyon. 3 araw at 3 gabi na silang naglalakbay at ang nagsilbing bahay nila ay ang kanilang kariton. Pagsasapit ang oras ng pagkain ay tatabi lamang sila upang magluto at kung saan sila abutin ng dilim ay doon din sila hihinto upang matulog. Tila hindi pa umaayon ang klima nung panahon na yon sapagkat kapag araw ay nakakapaso ang init at sa gabi naman ay sobrang lamig. Dahilan nito kung bakit nawawalan na ng pag-asa ang asawa ni Dario. Lagi itong lumuluha sa tuwing mamamasdan ang 2 nilang anak. Labis siyang nahahabag sa 2 niyang anak sapagkat napakabata pa ng mga ito para masadlak sa ganitong kalagayan. Pinipilit naman ni Dario na alawin ang kanyang asawa. Pinapangako niya dito na makakahanap sila ng lugar na permanente nilang tutuluyan. Kahit sa kanyang pag-iisip ay alam niya na hindi madali ang kanyang sinasabi. Sumapit na ang pang-4 na araw at patuloy pa rin sila sa paglalakbay. Sapat na lamang ang baon nilang pagkain para sa araw na iyon. Makulimlim at malungkot ang kalangitan na tila ba nakikisama sa kanilang nararamdaman. At tila bubuhos pa ang isang malakas na ulan. Hindi naman sila makahinto sapagkat wala pa silang nakikitang magandang lugar na pwede nilang pagpalipasan ng gabi. Ilang sandali na lang at malapit nang sumapit ang dilim. Labis ang pangangamba ni Dario sapagkat nasa gitna sila ng ilang na lugar. Nagpasya si Dario na huminto na lamang sa isang malaking puno. Dito na lamang sila magluluto ng makakain at magpapalipas ng gabi. Akmang bababa pa lang sila sa kariton nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kasabay nito ang dumadagundong na kulog at kidlat. At sa sobrang lakas nito ay labis na natakot ang 2 bakang nakasingkaw sa kariton. Nagdatamba ang mga ito at matuling tumakbo sa hindi malamang direksyon. Pinilit ni Dario
Napigilid ang mga ito. Ngunit sa sobrang pagwawala nito ay hindi na niya ito kinaya. Sa sobrang tuloy nito ay nagkahulog ang mga gamit sa kariton. Dahilan nito kung bakit natakot ang pamilya ni Dario. Nag-iyakan ang mga bata at tinatawag siya. Hindi na malaman ni Dario kung ano ang gagawin. Hindi na rin niya alam kung saan siya dinadala ng dalawang nagwawalang baka. Hanggang sa maramdaman na lang nila na lumalakas na ang kaundang ng kariton. At sa sobrang lakas nga nito ay tuluyan nang naglaglag at nasira ang gulong nito. Kasabay ng pagsadsad ng kariton sa lupa, ang malakas na iyakan ng asawa ni Dario at ang mga anak nito. Hindi pa rin tumitigil sa pagwawala ang dalawang baka. Sa sobrang takot nito sa kulog at kidlat ay ayaw nitong huminto. At dahil nga dito ay tuluyan nang nawasak ang kariton. Tuluyan na rin nakawala ang dalawang baka. Niyakap na lang ni Dario ang kanyang mag-iina. Wala silang nagawa kundi sumilong na lang sa natitira pang bubong ng kariton. Bagamat basang-basa ng ulan at giniginaw, ay doon na nila pinalipas ang magdamag. Doon na rin nila hinintay na humupa ang napakalakas na ulan. Pagsapit ng umaga ay isang napakagandang sikat ng araw ang bumungad sa paggising ng pamilya ni Dario. Tila wala nang bakas ang napakalakas na unos na naganap kagabi. Ngunit sa pagbangon ni Dario ay hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Wasak na wasak ang kanyang kariton at wala na ang dalawang baka. Nilingon din niya ang kariton na maliit na kinalalagyan ng kulungan ng dalawang tupa. Sira na rin ito at wala na rin ang isang pares na tupa. Napayuko na lamang si Dario sa sobrang panlulumo. Ngunit sa kabila ng mga ito ay naibsa ng kanyang kalungkutan na ikinalagala niya ang kanyang paningin sa buong paligid ng lugar. Napakaganda ng naturang lugar. Napakalawak nito na puno ng mabababang damo. Sa ganda ng lugar ay tila sadyang inayos ito upang maging sakahan o maging rancho. Nangiti ng bahagya si Dario nang maisip niya na eksakto sana ito para maging pastula ng kanyang baka at ng mga tupa. Ngunit bigla namang bumalik sa realidad ang kanyang pag-iisip at naisip niya na mayroon siguradong may-ari ng napakagandang lugar. At siguradong papaalisin na naman sila nito pag nagtangka silang manatili dito. Napukaw ang pagmumuni-muni ni Dario nang tumawag ang kanyang asawa. At sinabi nito na nagugutom na ang kanilang mga anak. Kaagad namang gumawa ng apoy si Dario upang makapagluto ang kanyang asawa. Habang pinagmamasdan niyang nagluluto ang kanyang asawa,
ay nag-iisip siya kung ano ang ihahain o iluluto sa tanghalian. Iyon na lamang kasi ang natitirang pagkain na baon nila sa paglalakbay. Naisip ni Dario na mag-ikot-ikot sa lugar upang magbaka sakali na matagpuan pa niya ang mga alagang hayop. Ngunit malayo na ang kanyang nalalakad ay hindi pa niya natatagpuan ang mga ito. Matapos ang ilang oras ay nagpasya na siyang bumalik. Ngunit sa kanyang pagbalik ay bigla niyang naisip kung ano ang kakainin ng kanyang pamilya pagsapit ng tanghalian. Mataas na ang sikat ng araw at masakit na sa balat ang init nito. Kaya naisipan ni Dario na sa gilid ng lugar dumaan upang lumilim sa maliliit na puno nito. Laking tuwa naman niya nang matanawan ang mga naglalakihang puno ng kamoting kahoy. At sa bandang ibaba nito ay nakita niya na halos lumalabas na sa ibabaw ng lupa ang mga laman nito. Kaagad siyang kumuha ng kapirasong kahoy upang hukayin ang mga ito. Luminga-linga muna siya sa paligid bago niya ipagpatuloy ang paghuhukay. Ilang sandali lang ay marami na siyang nahukay na kamote. Inipunan niya ang mga ito upang bitbitin na pabalik sa kanilang kariton. Ngunit bago siya makatayo ay nakita niya ang maraming pares ng paa na nakapaligid sa kanya. Sa sobrang gulat niya ay nasaldak siya paupo at nabitawan ang lahat ng kamote. Nang itaas niya ang kanyang paningin ay nakita niya ang pawang kalalakihan na masama ang tingin sa kanya. Mahaba ang mga buhok nito at bahagyang mapupula ang balat. Ang mga damit nito ay pawang makaluma na walang pinagkaiba sa mga katutubong Indian na napapanood lamang sa pelikula. Sa sobrang takot at pagkabigla ni Dario ay kaagad itong lumuhod at nagmakaawa. Kayo po ba ang may-ari ng lupaing ito? Patawaran niyo na po ako. Nagawa ko lang pong kumuha ng kamote dahil nagugutom na ang aking pamilya. Wala na po kasi kaming natitirang pagkain. Napunta lamang po kami dito dahil dito kami tinangay ng alaga naming baka na nakasingkaw sa aming kariton. Nagwala po kasi ito sa sobrang takot sa kulog at kidlat kagabi. Nawasak po ang aming kariton, kaya po pansamantalang natigil kami dito. Patawaran niyo na po kami. Ito po, isosoli ko na po lahat ng kamote. Wala na po akong kukunin. Akmang isosoli na ni Dario ang lahat ng kamoteng kinuha niya. Nang biglang magsalita ang isa sa kalalakihang nakapaligid sa kanya. Kunin mo na ang lahat ng mga yan upang may makain ng iyong pamilya. Sa sobrang tuwa ni Dario ay hindi na niya napansin ang malalim at nakakatakot na boses ng lalaki. Ako, maraming salamat po. Hayaan niyo po, gagawin ko po kagad ang aking kariton para makaalis na kagad kami sa lugar niyo. Kayo po ba ang may-ari ng lupaing ito? Muling sumagot ang lalaki na tila pinuno ng grupo. Sabihin na lang natin na kami ang nangangalaga ng lugar na ito. At kami rin ang magsasabi at magdidesisyon kung sino ang pwedeng manatili sa lugar na ito. Nababasa ko sa kilos mo at pananalita na isa kang mabait at
may respetong tao. Pinapayagan ka naming tumigil dito hanggat gusto mo. Mayroon lamang isang kondisyon. Kaagad namang tinanong ni Dario kung ano ang kondisyon. Sa sobrang tuwa niya ay hindi na niya alintana ang anyo at kasuotan ng mga kalalakihang nakapaligid sa kanya. Ano po yun? Sabihin niyo lamang po at gagawin ko po ang lahat para masuklian ang inyong kabutihan. Sa ting sasapit ang paglipat ng taon, ay kailangan mong magbigay ng alay. Ito ay bilang pasalamat at paggalang na rin sa espiritu na nangangalaga sa lugar na to. Hindi naman mabigat ang alay na hihingin namin sa iyo. Ito ay isa lamang sa alaga mong hayop na kahit ang pinakamaliit o pinakapayat na alaga mo ay lubos naming tatanggapin bilang iyong alay. Gawin mo ito at huwag mong kakalimutan. At ang lahat ng iyong itanim sa lupain ito ay magiging masagana. Pati ang lahat ng hayop na alagaan mo dito ay magiging malusog at mabilis na dami. Natuwa na sana si Dario sa kanyang natinig. Ngunit bigla niyang naalala na wala na nga pala ang kanyang mga alagang hayop. Gusto ko po sanang tuparin ang kondisyon niyo. Kaya lang po, kinalulungkot ko. Wala na pong natitira sa alaga kong hayop. Nakawala po sila kagabi sa sobrang takot sa unos na lagdaan. Dagli ang namang sumagot ang mahiwagang lalaki at nagsabi, Huwag kang mag-alala. Nariyan lamang sa paligid ang alaga mong hayop. Muli mo silang mauhuli at mapaparami. labis man nagtataka si Dario, ay tumango na lamang ito, tanda ng pagsang-ayon. Nagulat na lamang si Dario nang bigla magsalita muli ang lalaki. Doon pa lamang niya napuna ang nakakasindak at tila dumadagundong na boses nito. Paalala lang kaibigan, huwag mong kakalimutan ang mag-alay. Sa tuwing sasabit ang paglipat ng taon. Dahil pag hindi mo ito ginawa at pinagwalang bahala, ang lahat ng sumibol at pinanganak sa lugar na to ay babawiin sa iyo ng mga espiritu na nagbabantay at nangangalaga sa lugar na ito. Namamangha at natatakot man si Dario, ay kaagad sumang-ayon ito. Huwag po kayong mag-alala. Tutuparin ko po ang ating kasunduan. Siya nga po pala. Kanino ko po ibibigay ang alay? Sa inyo po ba? Nagsalita muli ang mahiwagang lalaki na tila pumapailang lang sa buong kalupaan ang kanyang boses. Sa gitna ng malaking lupain ito ay may malaking puno at sa ilalim nito ay may batong altar. Doon mo susunogin ang alaga mong hayop na napili mo bilang alay. Gilitan mo ito ng liig at patuloyin ang dugo sa batong altar. At kapag wala na itong buhay, ay saka mo ito sunugin. Hindi na nakapagsalita si Dario at tumango na lamang ito. At muling pinakinggan ang mga sumunod na salita ng lalaki. Ang lupaing ito ay mapagbigay. Huwag mo lamang aatusuhin.
At huwag mong kakalimutan ng alay. Humayo ka na, Dario. At baka nagugutom na ang iyong pamilya. Sa sinabing ito ng lalaki, ay dali-daling kinuha ni Dario ang lahat ng kamuting kaya niyang pitpitin. Nagpaalam na siya sa lalaki bago siya tumalikod. Bago pa man lang makahakbang papalayo si Dario, ay bigla itong natigilan. Bigla nitong naisip kung bakit alam ng lalaki ang kanyang pangalan. Kaya bigla siyang bumalikwas paharap upang itanong ito sa lalaki. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay wala na ang mga ito. Maraming salamat sa lahat na nakinig. Sundan po natin ang susunod na episode. Muli po, ito si Jun Rojas para sa Lihim ng Dilim.